Hello guys, ito gumagawa ako ng dami cake ito. May order kasi sa akin ng wedding cake at ang gusto ng client ay ang first layer ay, hindi pala, ako ang nagsuggest sa kanya na ang first layer na lang ang gawin nating yung tunay na cake at ang second at third layer, yung top, ang styro lang. Kasi mas okay kasi at para na rin wala maging lalo na kung ang itatravel mo yung cake, ang maganda ay ang second at top layer niya ay styro. Kasi ang styro ay magaan. Unlike, marami rin naman gumagamit na yung ilalim. Kaya lang ako, para makasigurado at ma-sure, gamitin ko na lang yung ilalim. Ilalim ang pinakang cake. At iwas problema. Sa nakikita niyo yung video ko, ay ganyan ang paggawa ng prepare, ng dami cake. Binabalot ko muna yan sa cling wrap. Ayan. Ang oras na ito gabi, pinaprepare ko to kapag malayo pa yung event or yung kasal. Ayan, binabalot ko muna ng cling wrap. Ayan. Sinisigurado ko na hindi siya bubuka. Kasi papatungan natin yan ng icing. So dapat ay secured. Ayan. Malayo pang wedding ay siguro 3 days before, prepare ko na talaga siya. Tapos, kapag nakaayos na, sinisecure ko na lang siya ng plastic para hindi siya naalikabukan or contaminate ng kung ano man dumi. Ayan. Tapos, nakikita ko rin dyan kung nakakapit yung cling wrap na maigi sa styro. Ayun, hindi naman. So wala magiging problema kung malagyan man siya ng icing na. Tapos, kanina nga, nung una, ipinakita ko sa inyo yung gitna. Pinutasan ko na talaga siya para hindi na ako mahirapang magtusok kapag dikit-dikit na siya kasi na-experience ko guys na nung pinakauna kong order sa akin 3 layers din, ang pinaka-top niya ay yun nga dami cake or styro. Nung nilagay ko na siya, ang hirap niyang ibaon, kailangan niyang pukpukin mo syempre yung stick. Pinukpok ko siya pero natatakot ako baka mabasag yung masira yung cake, hindi mabasag. Ayun, natakot ako. Ang ginawa ko, hinugot ko uli siya. Saka doon gumawa ako ng paraan para mabutasan ko yung pinaka-styro. Ngayon, para hindi maging problema, ginawa ko na talaga siya ng butas. Pero yung una ko nagawa naman na may dami cake sa taas, wala naman naging problema. Nagawa ko naman syempre ng paraan. Ayan. Kaya ngayon, malayo pa lang yan. Nakita nyo, may butas na siya. Tapos, hindi siya lang basta butas ha. Kasi ang styro kasi, pag yan ay nabutasan at nasira, nagmumulmul. Yun, mulmul ang tawag doon. Para maiwasan yun, nilagyan ko siya ng yellow na stick. Ayan, nakikita nyo. Kung may susum nyo, ayan, yellow stick. Nakasya yung aking stick na dowels. Na dowel. Ayan. Ayan, makikita nyo rin dito na pinagdudugsong ko siya. Ayan. Ito naman, ito yung 8x4. Babalutin ko rin siya ng cling wrap. Ayan. Medyo mahirap-hirap din magbalot kasi yung cling wrap tumutupi talaga siya. Ayan. Sa totoo lang, kung pwede muling magamit siya, styro na yan. Kasi binalot naman siya ng cling wrap eh. So, icingan man siya, hindi siya, hindi na dumihan. Ganun. Ayan. Ayan nga, naikwento ko na nga sa inyo, para maiwasan, ganyan ang gawin. Ako kasi, mas gusto ko kasi na yung top na, kagaya na sinabi ko, at saka yung first, yung second, yun ang dami. Hindi naman porke nagdadami tayo is nagtitipid lang. Oo, yung totoo, nagtitipid yung iba. Kasi minsan, ang lang naman natin, like sa wedding, picture lang, design lang, yun. Yung iba naman, may cases naman na kaya gumagamit ang dami kasi yung iba itatravel pa nila. So para maiwasan, ako mas gusto ko ang pinakang yung cake ay yung ilalim. Para wala problema. Kaya nung dineliver ko itong cake na to, wala ako naging problema. Kulang ako. Kasi wala namang magiging yan, kahit maalog yan eh. Kasi ang second at third layer ay hindi naman cake. Ayun, kaya nga sabi ko, pwede pala ito kahit mula Lucena, papuntang Macalalon, Patimonan, pwede. Kung sa akin na order. Ganun. Pero naka-experience na rin ako na ang cake ko ay, lahat ay cake. 3 layer siya. Ang size niya ay 12 by 4. 8x4 na lang ang ginawa ko instead na 9 para magaan-gaan. Gawa ng ibabiyahe nga eh. Tapos 6x4. Ayun, awa naman ng Diyos, dumating naman ng maayos yung cake. Tapos pick up pa nga nila. Sila ay taga Burgos, Quezon. Ayun, pinick up nila rito ng madaling araw. Siguro mga alas 3 ng madaling araw yun.
Tapos dumating yata doon na yung mga, ay, hindi ko na alam, basta naging maganda naman ang kinalabasan, hindi naman nasira yung cake. Ayan. Ito naman, prepare ko na rin to kasabay ng ano. Ito naman 3 layers din. May butas siya. May butas siya sa gitna. Kasi wala akong mabili ng eksaktong itim baga na may itim kasi doon sa design dapat ang cake drum niya or cake board niya ay itim. Kaya siya may butas kasi yung dowel na itutusok ko dyan ay ibabaon ko hanggang cake drum. Yun, ipupukpok ko siya, ibabaon ko siya hanggang cake drum. Pag itong itim lang na itong ginamit ko ay hindi siya malambot. Matigas siya. Hindi kagaya ng cake drum na kahit ibaon mo, papasok yung stick. Ang purpose nun ng mga dowels ay para hindi gumalaw sa tayo niya yung cake. Hindi sila mawala sa alignment nila. Or matumba. Ayan, nagugulo tayo. Kaya ang gusto ko karaniwan, pag may mga order sa akin ay, lalo na kung wedding cake, ay at least 1 week before the event. Para ako may preparation. Kasi, hindi lang naman si client na yun ang aking magiging client. Siyempre, merong iba din. So, ang hirap pag nagsabay-sabay. Ayun. Ayan. Ayan, dikit na natin. Ayan. Ginagawa ko ang mga ano sa design habang ako ay hindi busy o walang luto. Nagiging magaan sa akin. Ang cake business naman talaga ay natrabaho talaga yan. Ako kahit ako'y walang assistant, nakakaraos ako kasi time management lang naman yan. Time management. At ikaw ay makakaraos sa trabaho. Tapos sinasabi ko naman kapag kailangan ko ng tulong, humingi ako sa aking mga kasama dito sa bahay. Kailangan ko na assistance sa araw na yun kasi nga medyo madami-dami. Ayun, awa naman ng Diyos ay nakakaraos. So ito tapos na. Ayan, ang ating buhay. Ang buhay baker ay masaya.